Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello, howdy. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao dito sa pinakamalakas na himpilan ng radio, ang RPND XXX 1008 sa inyong dalapitan. Ito po niyong lingkod si Abdel Lisa. Samahan niyo kami hanggang alas 3 sa isa pang pagtatanghal ng ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Pagtsagaan na lang po ninyo mga kaibigan ng inyong si Abdel Lisa dahil hindi po natin makabiling ang ating idol sa hapong ito. Si Alex Indo at busy pa po mga kaibigan. Di pa siguro nakarating mula sa Maimbong Sulu. At marami pang mga dapat gawin na hindi pagkawalan. I should say na hindi nga pwedeng iwanan. Saman tayo sulog ng mundo mga kaibigan. Binabati namin kayo ng magandang hapon po. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Naway, nasa mabuti po tayong kalagayan. Pasalamat tayo sa Diyos na hanggang ngayon ay buhay pa tayo. Humihinga ba tayo? Zamboanga, Sibugay Province, mayong udto kaninyong tanan mga kaigsunan o mayong hapon kaninyong tanan. Nangaon na ba mo? Umanata naman yung udto no? Gauban gani diyan si Mrs. ka nangandaw na po sa ilang merienda. Kaya lagi ang iyang anak tuwa. Graduate naman karong mga kaigsunan. Graduation po. Happy graduation sa atong mga nag-graduate karong adlaw. Lipay kayo sa ang atong mga nanay, si tatay, mga magulang. O siyempre labi na kayo katong mga nag-graduate. Pero katong mga wala may graduar na unsaon man kaya sige mag-absent. Sige, panabako diha sa kilid-kilid, manabako sa before nga mawadog o eskulahan. Ang uban, dili mag-uniforme, anton nga dili pasudlon, style lang dito nila nga dili sila mo sulod, wala sila mag-uniforme. Kunya ang rason daw nga, wala man ko uniforme, mao nga wa ko gipasulod sa school. Pero ang to, gituyo man to, mga gisunod, di ba? But anyway, asa mo karon, naa mo sa inyong tugaran, naa sa inyong tagsa-tagsang panimalay, naa sa mga dapit nga nagpahuay-huay, anang kilid-kilid niya ng ating balay, kilid-kilid sa mga kilid. O sa bukid man, o sa dagat man, o dahil yung mga saganan, mayong hapon kaninyong tanan. Kuso lang hapon ang atong signal diyan sa Zamboanga del Norte, ay nagong saya-saya po nila diyan. Lalong-lalo po diyan sa Triple SB, narinig po tayo diyan mga kaibigan, lalong-lalo na rin doon sa Dipolog City. At siyempre, daghang pong naminaw diyan sa Zamboanga del Sur. Kumusta mo diha? Atong mga silingan nga dili jud nga mapalta adto pa sa Chabacano nga maminaw sa atong tulumanon kining Radio Mindanao.
At saka binabati po nila natin ang ating mga kababayan diyan sa Basilan Province. The whole Basilan Province ay kayang-kaya po. Ang linaw ng ating signal diyan sa Basilan Province. Marami pong mga kababayan po natin na halos po ay pinapakinggan ang RPND Triflex. Lalo na po ang ating panatuntunan. Salam doa sabdo ng mga kakampungan, kalawlasan, kataw tayo mga halando ng lupa. Sog, maura kita ni mga doon mga rayang. Ang mga wagdo ini, mura-murahan, yanda kamuray doon hayan, amuhin, mas-masinamayan, nagnanapas. Tamag sarang sukul kita, valaw subhanahu wa ta'ala, sambil biyahon, buhi namayan kita. Alam dan dito mga taon mga rayang bang kita buhi na daranon na doing pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan naman kita kabuhi sa mga biyahon sa bawsin lasa kado danayo. Namang isa mamin lang na biyahan yung panagaw kaulungan, kalansahan pagaw, kaulungan pagaw, nakakaroon talaga tan in kawayan sinalaw subhanahu wa ta'ala. Damikian doon na lupa, tawi-tawi. Salam doon ka nagkatatan doon hayan, dear. At saka dyan sa Malaysia, kaumpurna. Ay nago, kaumpurna ba? Sampurna, I should say. Sampurna, kaumpurna to doon sa Bela. Sampurna, yan. Ang lakas ng ating signal diyan mga kaibigan. So, congratulations po sa mga nag-graduate ngayon, karon mga kaisunan. Kanina ay matin po tayo ng graduation ng aking pinakamamahal na anakis. Si Samira Fat Said, graduate po ng kursong psychology. Ang dami po nila mga kaibigan, buong kurso yata ay ginanap yung graduation ngayon dyan sa WIMSU. Kaya ang daming tao hindi magkasya doon sa kanilang gym. Nagsilabas yung iba dahil siksikan, tayuan. Mabuti na lang na dito sa labas mayroong isang napakalaking screen. At nakikita po yung, buti pa rin yung napanood dito sa nanonood kami dito sa labas mga kaibigan. Buti pa dun sa labas dahil ikangang presko. At although air condition naman dun sa loob mga kaibigan, pero mainit-init pa rin ng konti. Pag doon ka sa loob, hindi mo marinig yung salita ng mga MC doon. Maliwanag pag dito sa labas dahil mayroong isang widescreen. Nakikita po natin ang mukha ng ating mga estudyante na nagsipagtapos sa araw na ito. Marami pong nadidiscourage kung minsan napakinggan ko yung isa. Ay, ano ba ito? Maka-discourage kayot. Habla kayo na porke man. Imagine, naganit pwede ka nagdasinta. Paraw lang kita yan, ba? Anyway, ano pa man ay masaya po tayo, masaya ang ating mga parents, masaya ang mga anak natin na nagtapos na sa araw na ito. So, congratulations sa mga bagong graduate. Okay mga kaibigan, kwento-kwento natin, balita natin sa ating palatuntunan. Ay, nako. Totoo kayang balita na ito? Hindi kami nananakot mga kaibigan, Huwag natin pabayaan ang ating mga anak na maglaro dyan sa labas. O kaya yung mga anak natin pumunta sa school, kailangan mayroon po yung kasama, may alalay, may tagabantay. Sabagay, ang ulat na yan ay chismis lang mga kaibigan, ngunit ay kinakonfirm po yan ng mga police dahil mayroon daw isang van na paikot-ikot at nangunguha ng bata. Ay nago, anong gawin doon sa bata?
Ang City Police Director Senior Superintendent Luisito Magnaye ay nag-issue po ng isang flash alarm sa lahat po ng mga police unit at military authorities upang tingnan o kaya ay hulihin itong isang gray van na di umano'y nami-make up ng mga bata na kunin daw ang kanilang vital organs. Actually, sabi na, inimbestigahan ang report na ito. Itong mga suspect ay kumukuha daw ng lamang loob ng mga bata, pero so far, base daw sa ating investigation, wala namang naipaulat na insidente about it sa mga dyan sa police station. Ayong bagay Magnaye. Pero ganun pa man mga kaibigan ay wag nating hayaan ang ating mga anak na maglaro yan sa labas o pumunta sa school o samang magpunta. Kailangan mayroon po silang kasamang nakakatanda. Anong nakaraang linggo mga kaibigan, isang 10-year-old boy mula sa South Cong Village ang sabi niya sa pulis na siya po ay sa pilitang dinakmak ng mga hindi kilalang tao sakay ng isang gray van dyan sa Kalarian bandang alas 9 ng gabi. Ay bata ka, bakit nandiriyan ka sa labas alas 9 na ng gabi? Sabi pa ng bata na tinatanong po daw siya kung dami daw tanong sa kanya ng mga batang mga taong sa loob ng van mga kaibigan. Tinatanong siya kung ano daw ang trabaho ng kanyang mga magulang. Habang ito ay paikot-ikot sila dyan sa siyudad. Sabi pa ng bata nung malapit na sila sa Artilin Boulevard ay nakatakas po siya. Tumalon po siya sa bihikulo at kumaripas ng takbo ng takbo. Noong 2 linggong nakaraan mga kaibigan, isa ring babae, batang babae mga kaibigan, sabi niya sa auntie niya na siya po din daw ay sa pilitang sinakay sa isang van. May pasahero ay may lamang tao, 5 katao mga kaibigan dyan sa barangay Patalon. Sabi ng ante, ang iyang babae mga kaibigan ay nakarinig po siya ng yung nagsasalita na itong tao diyan sa loob ng van mga kaibigan ay nakipag-usap sa isang tao sa pamagitan po ng cellphone na babayaran daw sila ng 15,000 kung 15,000 pesos mga kaibigan babayaran daw sila kung makuha po nila ang organ ng biktima. Imagine. Samantala, sabi na isa sa mga suspect ay binuksan ang pintuan ng van at yun na pinakawalan din ang batang babae. Baka siguro hindi type ng kanilang nakausap itong batang babae. Ala, yung bata nagtago mga kaibigan sa isang culvert. Diyan sa culvert ng isang drainage system. At lumabas na lang ito nung mapansin na wala na yung mga tao. May mga, sabi po ng pulis, may mga ibang detalye po na nandun sa CCTV cameras. Pero alam na po nila
plate number ng van na yan, gray, kulay gray. Yung van na yan at nakuha po nila ang plate number at ngayon ay kanilang hinahanap na yan, tinutugis ang van na yan. Totoo man yan saka hindi, kailangan ingatan po natin ang ating mga anak. Kailangan mayroon pong kasama sila na nakakatanda. Huwag po silang pabayaan na maglakad-lakad o kung may bibilhin man dyan sa tindahan o may bibilhin man dyan sa mga pupunta man ng bayan o dyan sa ating syudad. Kailangan mayroong alalay na nakatanda. Huwag hayaan po silang mag-isa. Para mga kaibigan, ang oras po natin 11 na sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon. At dito pa rin sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Ay na mga kaibigan, hanggang ngayon ay lagana pa rin ang katiwalayan sa pamahalaan. I can just imagine 300 personalidad na pinakakasuhan sa NBI sa 6 million pesos PhilHealth ghost claims. Laoy, kailan ba matigil ang mga ganitong klaseng gawain, mga kaibigan? Tinadayang aabot sa 300 katao. Damo gid. Ang irerekomendang sampahan ng criminal charges sa National Bureau of Investigation o NBI sa dahilang maanumalyang ghost claims sa PhilHealth ng doon yan sa Tuguegarao City, mga kaibigan. Doon sa Tuguegarao City People's General Hospital or TCPGH. Ay nagawa. Buti nga naman, mga kaibigan, para makasuhan itong mga tao na ito. Kinakabilangan naman ito ng hindi bababa sa 10 empleyado na at opisyal ng Tuguegarao City People's General Hospital at mahigit sa 200 peking pasyente na umano'y nakinabang sa halos 6 million pesos claims sa PhilHealth. Oh no. Ayon pa, mga kaibigan, kay Atty. Raymond Guzman, ng Vice Chairman ng Committee of the Whole, ipagpatuloy ng NBI ang investigasyon at patitibayin ang mga ebidensyang nakalap ng committee bago formal na isampa ang kaukulang kaso. Kayo pa rin, mga kaibigan, ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Ay nag-ano ba ito? Ay sa ating balita pa rin, ay AFP todo alerto sa posibleng mga pag-atake ng NPA kasabay ng kanilang anniversary. Kahapon ito, mga kaibigan, anibersaryo po ng ika-88 anibersaryo ng CPP-NPA o NPA, mga kaibigan. Ang New People's Army, malapit nang ilang dekada, mga kaibigan. Malapit na mag-5 dekada ang pagkikipag laban ng NPA laban sa ating pamahalaan. Pagkikisalamuha. Maraming kaso daw ang masasayang kapag di marisolba ang De Lima case.
kaibigan, Pinoy sa Australia di makontak ang kanilang kaanak dahil sa Cyclone Devi. O nga mga kaibigan, nung the other day yata, yung kahapon ba yun, mayroong isang napakalakas na hangin. At mayroon pang kasama niyang mga cyclone mga kaibigan. So hanggang ngayon ay kinokontak mo ng mga kamag-anak. Ang mga kamag-anak nila doon sa Australia ay hindi makakontak-kontak mga kaibigan. Unilateral ceasefire posibleng ideklara na ng NPA. Now, unilateral, sana ba yun? Military truck, tinanggang pasabugan ng NPA. Paano mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng 25 minutes makalagpas ang alas 2 ng hapon. Ang ating busy presidente mga kaibigan, si Leni Robredo, Vice President Leni Robredo, hindi sangayon sa pagpaliban ng SK at barangay election. Hindi po siya sangayon sa plano ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan o SK election at sa halip ay mag-appoint na lamang po. Bakit daw? Ayon sa pangalawang Pangulo na ang nasabing hakbang ay hindi napapaloob sa batas at ang pag-appoint ng mga barangay officials maaaring makompromiso ang kanilang kalayaan. Dagdag pa nito na ang nasabing hakbang ay tila bumabalik ang bansa sa mga naunang panahon kung saan dapat ang mga ito ay maging apolitical at non-partisan. Reaction ito ng Vice Presidente mga kaibigan matapos na sinusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpaliban ang halalan. Kakasuhan na lang po yung mga sangkot sa pinagbabawal na gamot. Itong 40% na sangkot sa mga illegal drugs ay sasampahan ng kaso. Siyempre pag may kaso na yan, ay hindi na sila makatakbo muli bilang barangay officials natin. Dituloy yung election. Ayun na nga, at itong pagpaliban sa barangay election maaaring talagayan sa National Assembly ng Barangay Executives. Inasahan po ito na tatalagayan sa isasagawang National Assembly ng Pambansang Liga ng mga Barangay ang panukala ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpaliban ng barangay elections at mag-appoint na lamang ng mga hahaliling opisyal sa barangay. Ito po yung inihayag ng Regional President ng Liga sa Western Visayas na si Punong Barangay Lyndon John Lignig ng Barangay Abaca, Tobias, Pornier, Antique. Babalik po ang ating palatuntunan pagkatapos po ng mga ilang paalala.
Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bago na mga kaibigan, ang oras natin ay alas 2:30. Dito pa rin sa ating palatuntunan ng Radyo Mindanao. Dito po yan sa himpilang D-Triple-X. Napakalagas. Hindi po kami number 1. Dahil marami pong number 1, nagsisiksikan po sila doon sa number 1. Hindi rin kami number 2. At hindi rin kami, hindi rin kami duro. Hindi rin kami solid. Ngunit kami ay the best. Kami ay the best. Oh yeah. Bakit kaya? Oo nga, we're the best. Diba? Oh yeah. Mayroon pang oh yeah. Ay naku mga kaibigan, bakit kaya tayong mga Pilipino, no? Ang hilig-hilig po nating manginsulto. Ang hilig-hilig po nating mangbully. Ang hilig-hilig po nating manira ng kapwa. Magchismis ng hindi naman totoo. Pero ang chismis namin dito, totoo ha. At present mga kaibigan, siguro kahit nung mga nakaraang taon mga kaibigan, ang Pilipinos daw ay ganito at magiging ganito at patuloy. Magpapatuloy ang masamang ugali. Patuloy ang masamang ugali at gagawa ng hindi maganda. At yan po napapansin natin mga kaibigan. Bakit kaya? Karamihan sa ating mga kababayan, sa Panos Los Buenos mga kaibigan, mayroon dyan naninira, mayroon dyan nanginginsulto, lalong-lalo na po sa social networking sites natin katulad ng Facebook. Katulad ng Facebook against almost everyone. Bakit kaya? Bakit tayong ganito? Nawawala na yung good manners and right conduct po natin. Bakit tayo matapang? Bakit tayo matapang sa pagiging brutal? Sa pagiging walang galang. Ang daming mga pag-uugali natin ngayon mga kaibigan ay wala na sa batas.
Nawawala na yung good manners and right conduct, mga kaibigan, no? Bakit? Bakit kaya, mga kaibigan? Anong nangyari sa ating mga Pilipinos? Dahil ba yan sa technology natin ngayon? Wala na yung sinasabi nilang ang Pilipino ay masipag. Mayroon nga lang ang Pilipino masipag. Yung sipag ng iba ay doon pumupunta sa mga nakatiwangwang na bahay, umuuko pa. Porque walang nakatira. Pagpalisin mo, ayaw. Mga kaibigan, ang oras mo natin ay 35 minutes makalagpas ang alas 2 ng hapon. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Of course, muling binigyan din ng Malacanang na huwag gawing literal ang pag-intindi sa mga pahayag o pananalita ni Pangulong Rodrigo Duterte. Oo nga naman, ay intindihin po natin ang ating presidente, Bisaya yan eh. So, may muna itong expression ba? May nga sila buang, di ba? Somewhat yan, expression yan eh. Pero sa Tagalog, iba yan eh. Kala nila talagang buang talaga, tutuan talaga. Pero parang expression yan. Dami nating alam na, dami nating narinig sa mga ganyan. Pero parang expression yan. Buang manggadong? Magugunitang pinatawag ng Secretary General ng European External Affairs Service ang kinatawan ng Pilipinas sa EU para linawin ang umano'y hindi katanggap-tanggap na pahayag ni Pangulong Duterte na I'll hang you laban sa European Union. Yung bang sinasabi nilang bitayon taga? Bidayon taga. Pero wag namang gawin nating literal meaning, mga kaibigan. Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella ang pahayag ni Duterte na pagbitay sa lahat ng opisyal ng European Union ay dapat tingnan sa kontekstong hindi sa lateral na pagkahulugan. Ayon po kay Abella, nais lang igiit ni Pangulong Duterte na huwag makialam ang Euro sa domestic affairs ng Pilipinas, lalo sa kampanya laban sa mga illegal na droga. Naniwala rin si Abella na sa kabila nito, nanatiling malusog ang ugnayan ng Pilipinas at EU sa aspetong pang-ekonomiya at danging European Parliament ang nag-iingay laban sa anti-drug war ng administrasyon. Tungkol pa rin doon sa mga drug war, sa usaping bawal na gamot, mga kaibigan, umapila po si Vice President Leni Robredo sa mga media na huwag sundin ang panawagan ng Department of Tourism na ay i-tone down
ang pag-uulat sa nangyaring patayan sa bansa sa gitna ng kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Kasi kumakailan lang ay nanawagan po ang Department of Tourism na inahinay lang sa pag-ulat tungkol sa pinagbabawal na gamot. Sinabi ni Robredo na mali ang pakiusap na ito ni Tourism Secretary Wanda Teo sapagkat obligasyon ng media na iulat ang katotohanan kabilang na ang mga nangyayaring patayan sa bansa. Sa halip maniyan na pag-iusapan ng media na maghinay-hinay, mas narapat daw na pag-iusapan ng mga otoridad na bawasan ang dahilan para may masamang may sulat tungkol sa atin. Magugunita po natin na umapila si Teo sa media kamakailan na i-tone down ang pag-uulat tingkil sa war against drugs ni Duterte administration gayong nakaka-apekto to sa turismo ng Pilipinas. Sabagay, hindi rin maganda mga kaibigan po at kung itatago natin ang mga katotohanan mga kaibigan dahil lang sa turismo. Ano ngayon kung walang magpunta dito sa ating mga turista mga kaibigan? Hindi na baling malugi po tayo. Basta ang ating bayan, ang ating perlas ng silanganan ay matahimik, matiwasay. At wala na yung mga drug addict. Saka natin pag-usapan yung turismo. Ultimo ora, itong mga turista po natin, naglalakad-lakad dyan ay bigla na lang dakmayan ng mga adik. Mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng 19 na sandali na lamang po bago sasabit ang alas 3 ng hapon. Ayon po kay Senator Grace po, pagresolba sa patayan mas mahalaga kaysa ginagamit na termino. Ano po ito? Ano? Tingnan po natin mga kaibigan kung ano ang sinasabi ni Senator Grace po. Inawat na ni Senator Grace po ang PNP at ibang sektor na nagbabangayan ukol sa tamang terminong gagamitin ukol sa mga naitatalang patayan sa Pilipinas. Una na kasing pinuna ng pulisya na hindi naman extrajudicial killings or AJK ang lahat ng naitatalang kaso ng pagpatay at hindi rin wasto ang inilabas na bilang sa international community. Ayon po sa senadora, sa kabila ng tawaran sa damang bilang ng mga namatay dahil sa kumpanya laban sa droga at sa tamang terminolohiya, dapat ipagdiinan na ang buhay ng bawat Pilipino, lalo na ang mahirap, ay mahalaga at dapat protektahan ng gobyerno at pulisya. Ay oo nga naman, hindi raw dapat
malihis ang usapan ng katarungan para sa mga namatayan at ang pananagutan ng mga nagkasala, pulisman o hindi, sa simpleng away lamang ng tamang bilang ng mga marahas na pinatay ng walang paglilitis. Bayan ng mga kaibigan, kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Balita na po natin dito sa lungsod ng Zamboanga, mga kaibigan. Ano po? Itong Santa Cruz Island. Wow. Dami palang mga pawikan na medyo pinalaki dyan, mga kaibigan. Ano po? At least tinutulungan po yung mga pawikan na dumami. Yan ang sinasabi niyang rare species. At maaaring pawala ng pawala po itong mga tortuga natin. Mahirap na po pag mawala na yung mga tortuga natin. Dahil dito sa mga walang pakundang mga kababayan po natin sa paghuli ng mga tortuga, ng mga pawikan. Parami po ang mga tortuga diyan sa Santa Cruz Island, mga kaibigan, diyan sa lungsod ng Zamboanga. Doble na po ang dami na noong nakaraang buwan. Ito po ay inanunsyo ng Protected Area Management Unit Operations Officer na si Richard Aliangan. Kasi sabi na there were 716 hatchling in the year 2016 kumpara sa 2015, 298 lang. So itong mga pawikan natin, iba't ibang species mo, mga kaibigan, kasama na yung hawksbill turtle, green sea and olive redley turtles. At pinalaki nila dyan at ginawang isda bilang pangitlugan ng mga tortuga. Dahil, mga kaibigan, hindi po naalis yung mga paggamit ng mga dinamita ng mga kababayan po natin. Diyan sa yung illegal fishing, gumagamit po sila ng dynamite fishing, mga kaibigan, kaya namamatay yung mga tortuga dyan. Hindi lang tortuga namamatay, pati yung mga maliliit ng isda, mga kaibigan. Kaya at least pagkatapos na pakakawalan, mga kaibigan. At hindi lang tortuga or pawikan ang dyan sa Santa Cruz Island, mga kaibigan. Yan, ang dami ring mga ibon dyan. Ano po? Nakikita po natin. And different types of animals tulad ng mga ibon at iba pang mga aquatic species. Sayang po, mga kaibigan, at least sa ating mga mangingisda naman,
Alam naman mangingisda kung mayroong makikita ba silang lumalangoy dyan sa dagat. Basta lumalangoy dyan sa dagat, ay naguhulihin kagad nila. Basta mapagkaperahan. Ayun, oy. Bawal yan. Doon naman sa Pangasinan mga kaibigan, umihirit. Ilang mangingisda sa Pangasinan umihirit ng sapat na proteksyon para makapangisda sa Scarborough. Dumasa po sila mula sa malaya pa rin daw silang makapangisda sa bahagi ng Scarborough o Panatag Shoal. Sana daw mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga mangingisda sa bansa bago pa sila tuluyang pagbawalan ng China na mangisda sa lugar. Pero mga kaibigan, wala pa namang natanggap na ulat na pinagbabawalan ng mapangisda sa mga yung mangisda dyan sa mga nabanggit na lugar. Wala pa naman sigurong, hindi pa naman sila, wala pang ulat, report na natatanggap sila doon na bawal ng mangisda doon sa Scarborough Shoal. Although ang pangingisda ang unang pinagkakitaan diyan sa lugar ng Pangasinan mga kaibigan. So, ang siguro ang sa kanila ay pinangunahan nila na ang ating pamahalaan. So, wala pa namang order ang China na bawal na ang mangisda doon sa Scarborough Shoal. Bayan mga kaibigan, ang oras pa natin ay ganap ng 10 sandali bago sabid ang alas 3 ng hapon. Ugaliin po nating magbasa ng Mindanao Examiner. The regional newspaper. At dami pong mga balita dyan, lalong-lalo po dun sa Manila mga kaibigan na po. At pagdating ng the regional newspaper, itong Mindanao Examiner ay ubos agad mga kaibigan kasi yung mga kababayan po natin dyan sa Manila ay gusto po nilang malaman yung mga balita kung anong mga nagaganap dito sa Mindanao. Kaya pagdating ng Mindanao Examiner doon sa kanila ay ubos kagad mga kaibigan. Ugaliin po nating magbasa ng Mindanao Examiner. Ang circulation po na yan ay ARMM, Eastern at saka Western Mindanao, Cebu at Manila. At syempre, marami pong mga mabasa po natin dito, no? May mga tulad nung gusto nyong magtrabaho. Ayan, gusto nyong magtrabaho mga kaibigan, lalo-lalo po yung mga teachers and medical technologists para sa US of A. Itong ProWorks in the USA is seeking certified teachers, teacher assistants at ang certified medical technologists na who met criteria for the Exchange Visitor Program or ABP.
o ni Jada Swan Visa. Our most needed positions tulad ng MOT, Science and Special Education Certified Teachers. Pero tumatanggap din sila ng mga applications for all subjects and grade levels and medical technologists with ASCP or AMT certification. At syempre, ay naku mga kaibigan, kinakalas po tayo ng oras. Pero kung gusto po ninyong magbasa ng Mindanao Examiner, ay bumili po tayo. And they advertise with us mga kaibigan. Binabati natin ang ating buting Governor dyan sa Lupa Sumug, si Governor Toto Tan. Salam doa kaniunan doon hayan. Napakabilis po ang ikot ng orasan mga kaibigan. At muli ating kinakongratulate ang ating mga nagsita po sa araw na ito. And congratulations po sa aking anak na si Samira Said. At least nag-graduate ka na, no? Okay, so maraming salamat sa inyong malansawang pagpakinig sa ating palatuntunan, ang Radyo Mindanao, sa ngalan po ng ating anchorman na si Al Zindo. Of course, sa ngalan po ng ating the regional newspaper, ang Mindanao Examiner. At sa ngalan pa rin ng ating SM na si Philip A. At ang ating technical director sa habang video ay si Engineer Raymond. Of course, dyan sa transmitter side. Sa mga nakikinig sa mga oras na ito ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagpakinig sa ating palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod, si Abdel Dizan. Ang sabing maraming salamat and may God bless us always. We love you. Bye-bye and take care.